So yun, good morning everyone, good afternoon, good evening sa lahat ng mga kapanood ng video na to. Dito tayo sa Philippine Statistical Authority. Sa ngayon, wala naman talaga pong walk-in, pero depende po yan kung ikaw ay priority. So sa mga priority po ay pinapayagan po sila mag-walk-in, kagaya po na senior citizen, PWD, pregnant woman. Yan. Sila po yung mga pinapayagan walk-in dito sa Philippine Statistical Authority. Kahit saan Philippine Statistical Authority outlet, pwede po kayo mag-walk-in na wala po kayong appointment. So yung mga iba naman, mas maganda pa siguro mag-appointment kayo para hindi na kayo pabalik-balik. So ibig sabihin, kapag kukunin nyo birth certificate po ng mga kakilala nyo lang, birth certificate lang ng mga nag-uutos sa inyo, so kailangan po may appointment. Kasi yung priority, kagaya po ng kapag may national ID ka, yan, wala nang appointment yan. Pero ang kukunin mo po dyan, para sa sarili mo, sa parents mo, sa anak mo, at sa asawa, kasal. Dapat kasal po. Yun. So yun lang ang apat na pwede mong kuhanin regarding sa national ID na mayroon ka. Hindi na papayagan doon yung pagkakapatid mo, kukuhanan mo, o kaya pamangkin mo, o kaya apo mo, hindi na papayagan dyan, o kaya kalibin partner mo, kailangan naka-appointment yung mga yun, yung mga sinabi ko. Pero kapag sa iyo lang, sarili mo lang, pwede mong kuhanin ng walk-in. So yun, wala naman talagang walk-in, pero depende nga po kung isa ka sa mga priority. Kagaya na po ng mga national police, Philippine National Police natin. Meron silang mga pag nagre-renew sila ng requirements, may mga email sa kanya yung sa division nila. So yun, pinapakita lang po dito sa mga empleyado ng PSA. So yun, pinapayagan nila mag-walk-in, wala nang appointment. Sa mga kailangan na requirements sa school, basta parents yung pumunta, at hindi minor de edad yung kukuha ng birth certificate niya o yung mga requirements na kinakailangan sa school, kailangan parents po para at least makausap nyo mismo yung mga taga PSA. Sila yung magbigay sa inyo ng okay na kayo, ganun, para makakuha kayo ng PSA certificate. So yun, ano pa ba yung mga hindi nyo pa alam, pwede nyo i-comment dito sa video na to, para matulungan namin kayo. Yung mga correction, yung mga magpapasa lang ng dokumento na galing sa municipality, yung mga magpapasa lang ng registration, galing sa local, may mga papel kayong dala. Wala na pong appointment yan, sabihin nyo lang po dito sa security na may papasa lang kayong dokumento na galing sa local. So pinapayagan naman yan. Pero pagka kukuha ka ng birth certificate, ay kailangan mo naka-appointment. Maliban na lang kung ikaw ay senior, PWD, may pregnant woman, ano pa ba, may national ID. So yun, may mga priority naman, may mga walk-in naman, pero depende, kailangan nandun ka sa mga nasabi ko. Ngayon, kapag may kukuhanan ka lang, kakilala mo ng kukuhanan mo, kailangan i-appointment mo na ngayong araw na to para kinabukasan, pwede ka nang pumunta. So, pipiliin mo na lang yung oras doon sa araw kung kailan mo gustong kumuha ng birth certificate. So, ngayon, kung may mga tanong pa po kayo regarding sa PSA, sa birth certificate, paki-comment nyo na lang po dito kay JMoto TV. Pa-subscribe naman ang channel natin. Maraming salamat. Bye.